Bago ang lahat, parang WrestleMania yung mangyayari sa East Finals. Predicted na, mukhang scripted. So joke lang yon. Sa 2025 NBA Draft, sa 30 teams sa first round, 16 pick dun ang hindi mapupunta sa original team dahil ito yung panahon na yung mga teams na gumawa ng trade 2 to 3 years ago ay maniningil na ng utang. So ito yung mock draft para sa 2025. Pwede pang mabago to as of May 17, 2025. Kapag nagkaroon pa ng tinatawag na workout or practice yung mga player sa ibang mga teams. Siguro alam na rin ng iba kung sino ang magiging number 1 dahil 2023 iniintay na siya. So umpisa na ng pahirapan ng pagbigkas ng pangalan. Umpisahan natin sa number 14. Ang Atlanta Hawks, mapupunta yung kanilang pick sa San Antonio. Base sa Yahoo Sport, ang papatak dito ay si Igor Denim ng BYU. Kung nanonood kayo ng NFL, parang generic player yun. 6'9 guard si Igor Denim na ang comparison si Josh Giddey at si Anthony Black na parang masamang combination yung dalawa. Potential na makuha si Igor ng mas mataas at ang papatak pa na posible makuha nila sa number 14 si Asa Newell ng Georgia. 6'10 na power forward. Parang mali pa yung school na Georgia o Georgetown. Base pa yan sa NBADraft.net na nag-a-average siya ng 19 points, 8 rebounds at 1 block per game. Sa ibang mock draft, mas mataas pa yung pwedeng patakan niya. Sa number 30 naman, Atlanta Hawks. Galing to sa Sacramento Kings. Ang Hawks kailangan ng isang big man dahil sa replacement kay Capela. Ang nilagay nila doon, si Rasheer Fleming na 6'9 forward mula St. Joseph. Nag-a-average siya ng 10.7 rebounds. Mas mababa pa yan kumpara sa ibang mock draft na big man. Ang ibang option pa para dito sa Atlanta kung magiging available pa si Noah Isenge. So hindi ko alam kung tama ang bigkas ko dyan. Mula France, 6'9 forward na 18 points, 8 rebounds at 2 steal per game ang average niya. Sa number 12 naman, ang makakakuha Bulls. Kung hindi sana nabuzzer beater ni Josh Giddey yung Lakers, malamang sila ang nakakuha di umano ng number 1 overall. Kasi nga natalo itong Bulls sa Dallas sa flip coin. Dapat nilabanan nyo din sa flip top. Para sa mock draft, international player pero naglaro sa NCAA mula Lithuania, si Kasparas Hakusionis, 6'6 shooting guard. Galing siyang Illinois, 15 points, 5 rebounds at 4 assists per game. So parang dumanta sa Sabonis yung datingan niya. Dahil bago naglaro si Sabonis sa Gonzaga, naging professional player muna siya sa Lithuania. Kaya siya nakasali sa NCAA, hindi niya tinanggap yung bayad o contract. Si Kasparas ganun din. 4 na taon siya naglaro professionally bago nag-NCAA. Sa 4 na taon na yon, naging part siya ng affiliated team ng isang pro league sa Europe. Sa number 11, ito yung Portland. May report na ibebenta ang kanilang franchise. Ang dati pang gustong bumili ng team si Phil Knight, yung co-founder ng Nike noong 2022, bago si Damian Lillard nag-decide umalis. Kapag ang isang franchise ay nasa bingit na pwedeng ibenta yung mga player nila na sasama sa trade, yung number 11 hindi pa sigurado kung gagamitin nila sa trade. Ang nakalagay sa mock draft doon na pamimilian si Noah Isenge ng France, Colin Murray Boyles ng South Carolina at si Asa Newell ng Georgia. Hindi sigurado na ang number 11 ay pipiliin or kaya ipamimigay dahil sa report ibebenta yung franchise at pwedeng masama doon yung mga veteran player. So tinawag nilang housekeeping yung pwede mangyari dun sa Portland para sa number 11 pick. Sa number 10 naman, Houston Rockets. Mula to sa pick ng Suns na nakuha nila sa trade. So ang nakalagay dito si Thomas Sorver ng Georgetown. 6'10 center na nasa 14 points, 8 rebounds at 3 blocks. Ang Houston, meron na silang Jabari at Şengün. At another option pa si Kasparas Hakusionis na halos complete lineup na kasi yung Rockets. Based pa sa report, potentially i-trade ng Houston ang number 10 pick nila. Ang kalimitang nangyayari, pinipili nila sa draft yung player na gusto ng team na makikipag-trade sila. Sa 3 mock draft mula Tankaton, Yahoo Sport at CBS Sports, si Kasparas Hakusionis ang majority na pinipili na mapupunta ng Houston. Nasa win now situation ng Rockets na yung player na iniintay ng maraming team at iniintay na rin yung decision niya kung magre-request ba ng trade. Dun kasi pwedeng gamitin ng Houston yung number 10 pick. Sa number 9, Raptors, another player galing France, another player din na mahirap bigkasin yung pangalan. Bigla na lang kasi nagsulputan tong mga to Si Nolan Traore, 6'3 point guard, going 19 years old din papasok ng draft.
Siya yung nakabreak ng record ni Alperen Sengun sa Champions League bilang may pinakamataas na puntos sa Under 21. Siya din yung best young player sa FIBA ngayon. Tumaas ang draft stock niya nang sumali sa Nike Hoop Summit. Doon kasi siya na-discover ng mga scout. Another option pa sa Raptors, isang big man. Mula Maryland, si Derek Quinn, 19 points at 10 rebounds per game. Isa pa doon si Kaman Maluwak ng South Sudan na isa sa pinakamatangkad na kasali, 7'2 ang height. Hindi lang sigurado kung 18 years old din ba siya. Dahil sa number 8, Brooklyn Nets ang pipili doon. Target nila si Kaman Maluwak. Nakapatid ata to ni Ed Maluwag. Naglaro siya sa Duke na nag-average ng 8 points at 6 rebounds per game. Pero si Kaman Maluwak naglaro talaga professionally sa Africa. Ang another option or pinaka-best option base sa mock draft si Igor Denim. Naglaro ito si Igor Demin sa BYU. 10 points, 3 rebounds, 5 assists, 41 and 37%. 2 and 3 ang position niya. Naglaro din siya sa Real Madrid, isang game nga lang. Pero matagal siya naging member ng Team B ng Real Madrid. Other option pa nila doon si Derek Quinn ng Maryland. Sa number 7, New Orleans. Kung sino ang maunang mapili sa pagitan ni Trey Johnson ng Texas at si Jeremiah Fierce ng Oklahoma. Si Trey Johnson ang isa sa best player sa draft na pwede pang umangat ang stock niya. 6'6 shooting guard na may average na almost 20 points, 3 rebounds, 3 assists, 42 and 39%. Parang kasama rin to sa tumambak sa Batang Gilas dati. Si Troy Johnson din ang majority na pinipili sa number 7 based sa mga mock draft ng iba-ibang website. Dahil sa number 6, yung Wizard si Jeremiah Fierce ng Oklahoma, isang 6'4 guard na hindi ganong kataas ang rank niya papasok ng college. Tumaas lang talaga yon nung naglaro na siya sa NCAA. Number 40 pa siya dati. May average siyang 17 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal, 43 and 28%. So target din kasi siyang makuha ng Brooklyn kung papatak siya hanggang number 8. Daliintay lang kung mauuna si Trey Johnson na mapili sa number 6 at dun siya pwedeng pumatak pa either number 8 or number 9. Sa number 5 naman ang Utah Jazz. Sa majority ng mock draft, ang nilagay dun si Con Newpel. So hindi ko sigurado kung tama yung bigkas ko dun. Galing siyang Duke, 6'8 shooting guard, 19 years old pa lang, may average na 14 points, 4 rebounds, 2 assists, 47 and 40%. Ngayon ko lang din nalamang 19 years old pa lang pala to at freshman pa lang. Non-athletic player pero sharp shooter, kaya mataas yung rank niya. Ang another option pa sa Utah si Trey Johnson, depende pa kung mag-i-sleep yung nasa number 4 na mga prospect. Sa number 4, ang Hornets, unanimous at consensus, si VJ Edgecombe ng Baylor. Galing siya ng Bahamas. Naglaro din siya dati sa Olympic qualifier last year. Nag-average siya doon ng 16 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Doon tumaas lalo kasi yung draft stock niya. 6'5 shooting guard at small forward. 20 years old pa lang. Another athletic player na pwedeng i-partner kay LaMelo Ball. Nag-average din si Edgecombe ng 16 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 steals sa Baylor. Ngayon pa lang expected na sa Hornets siya mapupunta at expected din ng ibang mga scout siya yung pipiliin ng Hornets. Sa number 3, Philadelphia, ang consensus at unanimous ay si Ace Bailey ng Raptors. Ngayon pa lang di umano pwedeng bumagsak ang draft stock niya dahil mula 6'10 naging halos 6'8 ang height niya. Sa Raptors, nag-average siya ng 19.7 rebounds at 1 block per game. Potentially, twin tower sana kay Joel Embiid kapag bumalik. Pero mukhang hindi magiging twin tower yon dahil nga na-reveal yung tunay niyang height. May mga report pa doon na pwedeng maagaw ni Edgecombe yung pwesto ng number 3 kay Ace Bailey. Nag-iintay din ng Sixers sa magiging galaw ng mga trade sa draft para makuha nila yung unanimous na number 2. So sa ngayon, hindi pa sigurado sa number 3 si Ace Bailey. Dahil ang number 2 San Antonio at unanimous din at consensus si Dylan Harper. Siyempre, Pilipino-American mula Bataan. San Antonio ang number 2 sa listahan ng pick na mataas yung value na yon dahil consensus nga itong si Dylan Harper. Kung hindi pa lumipat yung nasa number 1 sa class ng 2024, si Dylan Harper ang magiging consensus number 1. Sa Raptors, nag-average siya ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal, 48 and 33%. Ito nga lang yung dilema sa San Antonio. Nasa win now situation sila.
Merong dalawang Rookie of the Year sa San Antonio, si Wemby at si Stephon Castle. Si De'Aaron Fox, clear na win now situation point guard sa part ni Wemby. Plus si Stephon Castle, nasubok na rin na tataas pa sa mga susunod na taon. Based din sa report, i-retain di umano ng San Antonio yung number 2 pick. Si Dylan Harper, 6'6", combo guard na pwede pa rin maipasok sa rotation. 3-guard trio ang pwede mangyari sa San Antonio. Ang number 1 ay Dallas. Consensus number 1 overall pick noon pa ay si Bronny James. Si Cooper Flag. Siya yung player na expected na makukuha ng Mavericks. Kaya yung iba mga teams, in-skip yung 2024 draft para sa kanya dahil 2023 pa lang inaantay na siya. Tinawag siyang generational player dahil timing din. Yung lottery tinawag na rig dahil nga 1.8% lang yung chances na makukuha ng Dallas yung number 1 overall. Pero yung mga lottery or draft na tinawag na rig, naging star player or superstar yung mga pinili nila dun. Kahit si Shaquille O'Neal, sinabing kahit yung 1992, tinawag ding rig yun para mapunta siya sa Orlando Magic. Si Lebron naman sinabi sa show ni Pat McAfee na yung number 1 overall dati naging rig din kaya nakuha siya ng Cleveland kahit si Derrick Rose sa Bulls at itong si Patrick Ewing papunta namang Knicks. Si Cooper Flag naman, early replacement kay Luka at potentially magiging superstar agad para sa Dallas.